Nako, breaking news, no? Kapag hindi kinaya yung tatay na si Senator Dante Marcoleta, neto ni Pinky, bakbakan yung anak. Bakit? Hindi mo kinaya si Senator Dante Marcoleta? Akala siguro nila susukuan nila. Kahit sino sa inyo, ito lang hindi to babala. Ito'y paalala lang, no? Si Senator Dante Marcoleta, hindi yan susuko, pati ang kanyang anak, no? Sige, palagay natin may konti silang pagkakamali. Pero yung pagkakamali na yon, yun ang paraan para talaga makita yung katotohanan. Halimbawa, sa anong maling paraan ang ginagamit nila. Halimbawa, galit si Senator Marcoleta. Pwede naman sabihin nila, idaan sa maayos na usapan. Di ba? Siyempre, mas maganda nga naman maayos na usapan kaysa yung pasigaw na daanin o kaya yung pabakbak na daanin. Hindi hindi kayo marunong umintindi sa masinsinang pakiusapan Nakikiusap ang taong bayan sa inyo, mag-imbestiga kayo di anong ginawa ni Senator Marcoleta? Di babakbakan kayo, di ba? O kaya, eto po, bago tayo pumunta diyan, alam nyo kasi, sabi, ito nga ang lahat-lahat ng purot dulo nito, doon sa mag-best friend. Wala naman iba to mag-best. Sino ba mag-best friend? Wala naman ibang mag-best friend si One Bull University at itong si Pinky, no? Eto, natawa ako dito sa post na to di ba? Naalala nyo ba to yung post na to? hindi tumanggap ng sahod pero tumanggap ng maleta. Hindi ako may sabi niya itong post na to, ha? Ibalik nyo po ako sa Senado, hindi ko po tanggapin ang sweldo ko na 6 na taon sa halip na ibinigay ko sa... Hindi, alam mo, pulot dulo talaga nito, mga kamunting kalaman. Ang pulot dulo talaga itong dalawang ito. Kung ito wala hindi nakaupo sa Senado, hindi ito naging SP, si Senator Marcoleta ang Blue Reebok, tapos na ang investigasyon may nakulong na. Kasi ang Pinklawan, huwag nyo itindihin yan Hindi mangingilam ang Pinklawan sa issue ng korupsyon. Kunwari lang mangingilam yan, kasi kung nangilam yan, isipin nyo matatalino rin yung mga yan. Nakapag-aral din yung mga yan. Hindi sila mangingilam dyan kasi alam nila kung sino talaga ang may mastermind ng korupsyon. Pag natuklasan niya, mawawala boto nila. Mawawala sila pare-parehas. Tamo, pag yan naupo, saka sila mangingialam. Tamo, kaya yung ginagawa nila, kayo mga loyalista, mag-ingat-ingat kayo sa Pinklawan. Bakit? Ginagamit lang, duda ko, hindi lahat ng Pinklawan, Yung iba dyan, ginagamit kayo, mga loyalista. Bakit? Alam nila kasi mga loyalista ngayon, galit sa Duterte. Sinasamantala ng Pinklawan na magalit kayo para may kakampi sila sa botohan. Iboto nyo sila. Ngayon, pag binoto nyo yung mga yan, mga Pinklawan, kakalusin kayo niyan pagdating ng araw. Kung ilan dyan manalo sa 2020, maniwala kayo sa akin. No? Ito, basahin natin to na kung bakit itong si Pinky get na galit dito kay Alam naman natin si Senator, si Henry Marcoleta, nakipag-debate yata dito doon sa impeachment kay Sara, no? Kahit ano man naman debate dyan sa impeachment na yan, ang mananalo dyan sila. Kasi, pag hindi ka pabor sa impeachment ni Sara, sasabihin mali ka. Ewan ko ba nito kay Pinky, pati ba naman ito anak ni Senator Marcoleta pakikilaman niya, kailan ka pa naging abogado ni Junior? Kailan ka pa naging abogado ng lahat ng tao? Ba't parang nagpapahalata ka na? Pinatutsadahan ni Senate President Lacson ang sagip party list na si Paulo Henry Marcoleta matapos itong mapahiya o masopla ng isang hearing tungkol sa impeachment ni VP Sara Duterte. Talaga masusopla ka dyan sa Congress na yan kasi lahat sila magkakampi. Kahit magsabi ka ng tama dyan, magsabi ka ng katotohanan dyan, susoplain ka pa rin nila. Ang mahirap nito, pinakilaman pa rin ni Pinky. Ayaw talaga niya pakilaman yung committee niya. Ang pakikilaman niya yung iba. Hindi ko alam bakit niya pinakalaman si Henry Marcoleta, no? Marami rin sasalita doon, maliban si Erice, sasalita rin si Erice, ba't di niya pinakalaman? Di ba? Isa lang ibig sabihin niyan, hindi mo kasi kinaya yung tatay, kaya doon ka sa anak bumabakbak. Di ba? Yun ang lalabas sa amin yan, ha? Nagsimula ang lahat ng subukan ng kababatang Marcoleta ang questionin ang proseso ng House Justice Panel. Pero sinabihan lang siya ng chairperson na si Rep. Jerbil Wistro na magbasa-basa muna ng rules ng Kamara. Dahil dito nag-post si Lacson sa social media na bumanat at dapat nag-aral ka muna bago pumutak at hindi napapahiya. Sabay hirit pa na hindi nalayo ang bunga ng niyog sa puno nito. Hindi daw lalayo. Ibig sabihin niya, ano yung puno, siya yung bunga. Kay Senator Marcoleta, kay Henry Marcoleta. Tinitira niya talaga si Henry Marcoleta na may personal na nandadamay na. Okay lang sitahin mo si Henry Marcoleta doon sa pagka-question mo, doon sa proseso ng Justice Panel.
na mali na si Senator Marcoleta. Pero yung sabihin mo, yung kataga na hindi lalayo ang bunga ng nyog sa puno nito, akala niya kasi matanda na siya, nagbabanggit siya ng mga sinaunang mga kasabihan mga sinaunang malalalim na kataga. Akala niya magaling siya. Di ba? Hindi niya alam na may personal ka na. Okay lang, sabi ko nga, okay lang kung pansinin mo si okay lang. Dahil pinansin mo si Henry Marcoleta dahil sa kanyang kapusukan doon sa kamera. Okay lang yon. Pero nung sabihin mo, ang bunga ng nyog ay hindi nalalayo sa puno nito, para mo pinaparinig si Senator Marcoleta. Pamilya ni Senator Marcoleta to. Dati binanggit mo na, ano yung binanggit mo? Yung asawa ni Senator Marcoleta, binanggit mo sa speech mo. Pat din yung sa insurance. Ngayon, pamilya niya diadamay mo. Ano nga na, may personal ka? Kailan dinamay ni Senator Marcoleta pamilya mo? O hindi man kamag-anak mo dinamay niya. Ang dinadamay niya lang itong issue na dapat pangunahan mo. Isang malinaw na pasaring ng tatay ni Paulo ay ni Senator Dante Marcoleta na matagal nang bardagulan ni Lacson. Kahit napapaliwanag ang neophyte na mababatas, gusto lang niya matiyak na due process. Tila maging pagkakataon ito para kay Lacson na balikan ang pamilya ni Marcoleta dahil sa mga dati nilang alitan sa politika. Biruin mo yan. Binira ni Lacson yung anak ni Marcoleta pagkatapos ito marunong sa karatang komite sa Kamara. Okay lang. Nagmamarunong si Henry Marcoleta, birahin mo. Pero sabihan mo, yung pamilya net, yung hindi nalalayo sa anak, tinitira mo si Senator Marcoleta habang tinitira mo siya, pamimersonal na yan. Pamimersonal yan. Sawayin mo lang siya dun sa kanyang pagkakamali. Wag ka nang kumote, wag ka nang sumideline pa ng komento. Basa muna bago bumuha para sa hindi masopla. Siya nagsabi niya, ito nagpost, ha. Hindi ako nagsabi niyan. Di ba? Yan sasabi ko sa inyo. Magaling lang to si Pinky sa mga ganito. Pero sa committee niya hindi siya marunok, di ba? Kung sabihin namin yung mga nakasaamo mo, na pinaglilingkuran mo, ha? Sige nga, papayag ka ba? Eto, pahinga natin muna itong si Levy Baligod dito sa isang programa na 25. Ito yung ikalawang bahagi nito na kanyang pagsasalita na talaga nakakakilabo talaga na talagang dapat talaga ito imbestigahan mo, Pinky. Hindi kung san-san ka nagpupunta ng investigasyon, di ba? Kung san-san ka, bakit? Di mo ba kinaya si Senator Marcoleta? Kaya pumunta ka sa anak niya, si Henry Marcoleta? Ha? Hindi mo kinaya? Ito kayanin mo. Blue Ribbon Committee mo. Asikasuhin mo lahat ng 18 Marines. Dahil mo sinasabi. Ito. So, ibig sabihin, tama. Kasi kung paparatangan kayo ng, hindi, it will take time talaga pala, na mabuo itong testimonya nila. Anong nakikita nyong kahihinatnan nito? Kasi ngayon ay 2026, 2 years na lang magpapalit na tayo ng administrasyon. Ito ba kailangan ba natin itawid dito sa kabilang ibayo? Ganun po ang malaking posibilidad na mangyayari dahil nakita natin ang galaw ng Ombudsman, ang NBI, ang Kongreso at ang Senado na ayaw nilang pag-usapan ito, ayaw nilang imbestigahan. No? So siguro magkakaroon tayo ng oportunidad kung magbago ang ating administrasyon at yung susunod na administrasyon ay bukas ang kaisipan na imbestigahan ito. Depende sa mananalo yan. Di ba? Kung si Sara manalo, pananagutin niya lahat yan. Sa tamang paraan, hindi sa paghihigante na paraan. Kundi yung harap-harapan na panluloko sa mamamayang Pilipino na pagkatakip na kung ano yung ninakawan tayo, todo takip sila ngayon. Ay, pero sa bagay, buti na lang madali na, no? Sadali na lang. Pero sa tingin nyo, may impact dito. Kasi siyempre, sa election, kung anong issue ng bayan kung ano ang mainit na issue, may epekto yan sa magiging behavior ng mga botante. Malaki bang epekto nito sa tingin ninyo sa magiging resulta? Kung ang ating mga kababayan po ay mapanuri, no? At they keep on engaging on this issue, palagay ko may epekto po 'yan. At kung hindi magbabago ang
pag-iisip ng pamahalaan natin ngayon Yung pagtrato dito. na magkaroon ng totoong investigasyon, Mm-mm. baka hindi po maganda ang paningin ng mga botante sa kanila. Ang sabi ni Senador Lacson, Kaya nga hindi nangingilam ang pinklawan eh. Kasi yan ang target nila yung mga botante eh. Kasi pag nangilam ang pinklawan dito, magagayat sa kanila mga loyalista. Marami-rami din ang mga loyalista, huwag nyo mamalitin din. Marami-rami din sila. Yan ang target ng mga pinklawan. Gumit na lang sila, magmasid. Hanggang sa madurog na yung taong bayan sa panluloko ng mga to, magmamasid pa rin sila. Oo. siguro Tapos magsasabi ng ano yan, mga yan na mahal namin taong bayan. Di nyo mahal taong bayan. panood nyo rin naman sa hearing na payag na siyang ipatawag kaya yung mga dating sundalo. Pero binawi niya yata kinabukasan at ayaw na daw ng maging circus. Ano ang tingin nyo? Yun nga, nagtataka rin ako kung bakit biglang ganun ang paningin ni Senador Lacson sa ganitong issue. Mm-mm. Kasi yung mga nakaraan na subaybayan naman natin ang kanyang political career. Opo. At magaling talaga si Lacson talaga. Ito aminado, magaling si Pinky talaga sa nakaraan niya. Nagtataka lang ako bakit yun hindi na. Di ba? Ipinakita niya sa taong bayan na isa siyang masugid na lumalaban sa korupsyon. Mm. Pero biglang nagbago ang kanyang pananaw eh. Mhm. Sabi ko nga, ang pagdududa niya ay imposible daw yung 805 billion pesos. Kasi kinumpute. Biruin mo, nilagyan mo ng imposible. Pwede ba namang imposible yun? Konkretong bagay yun eh. Na pwedeng hakutin, pwedeng sunugin ng pera, pwedeng pagtulong-tulungan ng maraming marisa para maripak ang pera. Imposible ba yun? Ang imposible yung mag-imbestiga ka at mapatawag mo si Martin dyan. Yun ang imposible. Yeah, mukhang hanggang ngayon daw nagde-deliver pa. Kung gano'n talaga kung Oo. kalaki. Oo. Pero hindi makapaniwala si Senator Lacson sa 805 billion. Mhm. Samantalang ang estimate ng isang professor po Mhm. ay 1.5 to 1.9 trillion ang ninakaw. Wow, laki. So halos kalahati lang itong binabanggit ng mga sundalo na ito. Mhm. Pero sa tingin nyo ba yung mga example, i-accept muna natin na ito talaga ay galing sa pondo ng gobyerno, kasama na kaya dito yung iba pang ang ibig sabihin, hindi kaya ito ay hindi lang flood control project? Ay, opo. Kasi yung dumating na pera kay Saldico ay galing sa iba't ibang sources. No? Halo-halo na yun. Opo, hindi lang flood control eh. Mm. Halimbawa, yung sinasabi nila na nag-deliver si General Katapang ng Bucor Mhm. kay Saldico, Mhm. hindi naman siguro galing sa flood control yon. Oo, kasi nga sabi niya, hindi naman ako involved dyan. Wala naman Oo. akong kinalaman sa flood control. Ba't ako bibigyan? Oo. Oo. Pero marami po eh. Pag Mhm. sana lumabas si Mark Tiksay o si Paul Estrada, Yan yung sinasabi Martin sa Paul Estrada, matagal nang dapat imbitahan yan. Asa nangyari? Ano nangyari? Bakit wala lahat? Aha. kasi meron po yan iniwan na parang diary niya eh. So makikita po nyo doon, ang daming iba't ibang sources eh. Pati nga yung PhilHealth. Yung pa pinagtataka ko, attorney, no? Bakit itong dalawang nababanggit lagi, nabanggit na ito sa Senate hearing eh, nasa transcript ito. Oo. Yung Mark Tiksay at yung isa, yung Paul Estrada, bakit kaya hindi ipinapatawag or hinahanap man lang? Exactly po, no? Kasi mabubuking niya eh. Walang pinagkaiba yan doon sa 18 Marines kung bakit di pinapatawag. Ayaw tanungin. Kasi mabubuking. Tandaan nyo walang makakapagligtas sa tanong. Tandaan niya, simpleng bagay lang ang tanong. Hindi ka makakapagligtas dyan. Halimbawa, tanungin kita. 1+1. Alam mo sagot, di ba? Pag hindi mo sinagot, magdududa ako sa'yo. Kasi dapat alam mo sagot dyan. Alam kong alam mo sagot dyan. Di ba? 1+1. Hindi mo alam sagot. Pag tinanong ka naman, 1+1, alam mo pa rin sagot. Hindi mo man alam mo sagot, kaduda-duda. Kaya ka napakahalaga ng tanong eh. Yun ang ayaw nila mangyari, matanong sila. Wala akong narinig na sinampinahan, Mm-mm. pero ang pagkakaalam ko ay nasa labas ng bansa sila. Oo. Pero kahit na, Ayun di nga. ba? Ay, sampinahan mo para makatulong sana sa pagpapaliwanag, pero wala pong ganong effort eh. Mm-mm. At doon nakapaghinala.
Oo, talaga naman, oo. Maraming salamat sa pagpunta nyo rito sa studio. At least nagkaroon tayo ng pagkakataon na linawin yung iba rito. Ito pala yung sample pa lang pala ito. Opo, meron Oo. kami kasing sinasabi sa practice na ultimate facts. No? Okay. Yung mainit na topic ngayon sa impeachment. Kasi yung ultimate facts, sabihin mo lang kung ano yung alegasyon mo Aha. para kung magkaroon ng investigasyon, saka mo ibigay yung mga ebidensya mo. Ayun, Oo. pagka nandun na. Opo. Oo, halimbawa yung binabanggit. Ito ako ang unang nakapansin doon na larawan at video. Sabi ko, teka muna. Hindi mo may ilalagay yung video dito. Exactly po. Oo. So meron. True file yun o true USB, flash drive. Yan, pwede yan. Magsusumiti ka. Kaso, uhuli mo na yon pag hinanap na lang. Ayaw nga tanungin ayaw nga hanapin Meron talagang video. Yan ang sinasabi ko sa mga NBI na we are ready to comply with your subpoena to present digital evidence, mga litrato, etc. Pero hindi naman nila tinanong. Ayaw Kaya nila tinatanong yan, iba dyan, kahit yung mga iba dyan, nag-iisip ko anong paparaan gagawin. nilang hingit. Napakasimple. Hingi mo lang, patingin niya ako, imbestigahan natin. Napakasimpleng gawain Wag niyo na pagawin komplikado yung itong sitwasyon na to. Logic lang pairalin niyo. Halimbawa, sabi ko nga sa inyo, pag ba nagugutom ka, anong gagawin mo? Pag nagugutom ka ba, kung anong gagawin mo? Kakain ka lang Pag nauuhaw ka, ano ba gagawin mo? Tatambling ka ba? Sisigaw ka ba? Uhaw ka? Ang gagawin mo lang, inom ka ng tubig, tapos. Di ba? Pag ikaw na inaantok na, ano gagawin mo? Di matulog ka. Di ba? Ano gagawin mo pag ikaw nagkaroon ng gantong witness? Di mag-imbestiga ka. Wala ka ng reservasyon. Pero ito ba, attorney, siyempre, yung mga ebidensya na yan, digital, pwedeng mawala yan, mabura Naka-ano ba ito? Naka-safekeep? Ibig sabihin ano man ang mangyari, ay meron ng kopya nito. Opo. Mm-hmm. Pwede namang ilagay sa cloud Sa lang. cloud, oo. Bigyan niyo akong password. Pwede. Pwede. Maraming salamat, baka meron po kayong gusto. Malamang meron na yan. Malamang binigyan na dito ang Net25 niya. Hindi lang pwede i-broadcast muna. Malamang nahingi na yan. Patingin niya ako. Sabihin pa sa ating mga babayan, attorney. Opo, sa ating mga kababayan ay wala kaming intensyon. Walang intensyon itong 18 na dating mga sundalo na basta manira ng puri ng ninuman. Gusto lang nilang makiambag, sumali. Biruin mo, nagmamakaawa yung tao sa inyo lahat. Imbestigahan nyo. Ngayon lang ako nakakita ng isang tao na testigo nagmamakaawa, imbestigahan nyo kami. Ayaw pa nila. Nakakapagtaka, no? Sa panawagan na kailangan ang korupsyon sa gobyerno ay matigil na or masawatan na. Wag nyo po silang siraan, no? Mag-focus tayo sa issue lamang. Sa ating gobyerno na ngayon ay ginagawa ang lahat na mag-conduct ng complete background investigation, katulad sa akin, handa naman po kaming magpa-imbestiga. At kung yan ang nakikita nyong sagot sa aming mga aligasyon, sana wag naman po kayo tumigil dyan. Tingnan nyo rin yung aligasyon ng mga 18 na dating sundalo. Salamat po. Okay, maraming salamat po dito. Dito talaga nakikita natin na pinatunayan lang ng kanilang mga sinasabi. Consistent sila sa kanilang ginagawa, sa kanilang sinasabi, na papayag ka ba na ikaw ahensya ng gobyerno, hindi mo iimbestigahan yung ganito napakahalagang bagay para sa mamamayan to. Kung wala itong mga to, sino pa titindig para sa katotohanan? Sige nga, tanongin ko kayo. Sa mga ayaw sa mga sitwasyon na to, sino titindig kung sino walang 18 ba rin? Sino pa magtuturo ng kasalanan? Sino pa? Sige nga, maghihintay kayo. Yung maleta magsalita, ay kami. Ganon? Okay, maraming salamat po. Isang masustansyang talakayan, isang makabuluhang pag-uusap. Mag-ingat lagi kayo. Paalam sa inyong lahat.